Hello guys, maayong gabi, good evening everyone. Time check natin ngayon, it's 9:48 ng gabi. And today is November 11, 4 days before my birthday. And I chose this day para magkwento sa inyo. Kasi naaalibadbaran na ako talaga guys. Diyan sa mga paulit-ulit na ginasabi ng mga halang ang kaluluwa, no? Yung hindi makatulog pag hindi nakapabagsak ng tao ba? So anyway, let's give them the dose of their own medicine since they've been trying to... Hindi ko makita yung purpose nila eh. Ang nakita ko na purpose, una, ipahiya ako. Guys, sa tagal ko na to sa buhay ko guys, madaming beses na ako napahiya. Huwag kayong mag-alala. Number 2, pabagsakin ako. Kahit bumagsak ako, tatayo pa rin ako. Number 3, wala lang. Hindi lang talaga sila makatulog, guys, no? Na hindi makasira ng tao. So, this has been happening. I think magdadalawang buwan na din. Ito ang kwento. Simulan na natin agad. Huwag na nating patagalin, no, yung ating intro. So, para hindi kayo mabagot at direct to the point tayo. Ito ang kwento tungkol sa buong kwento, by the way. So, huwag niyong i-expect na isang episode lang to guys kasi medyo mahaba-haba. Kasi para maintindihan niyo yung gitna, dapat maintindihan niyo yung una at saka yung panghuli. Okay, ito yung kwento about sa kulong-kulong sa Africa ni Princess Yiga. Yours truly. Ayan. I am alive and well. Alhamdulillah. God is good. I am blessed beyond what I expected. I am enjoying itong pinaghirapan ko for the last 2 years dito sa Pilipinas. Bahay namin ng mga anak ko. You guys are welcome. And yeah. Alam nyo, to be honest with you guys, I really wanted to share this story bago ako pumunta ng Uganda. I wanted to make this one a voice-over version. Though hindi ako nagkaroon ng chance kasi I got so busy para sa pag-prepare ko sa pag-alis sa Uganda. And then, you know what happened after that? And then, the talk came. So, there's nothing to be embarrassed, by the way. Hindi ko siya naikwento sa inyo ng buo dahil nahihiya ako. Wala akong dapat ikahiya. Okay? Wala akong dapat ikahiya. And, let me give you guys a warning na sa susunod natin na mga episode, wala po akong babanggitin na pangalan ng mga tao. Okay? Wala akong babanggitin na pangalan ng mga organization. Ang babanggitin ko sa inyo ay yung kwento na nangyari sa buhay ko nung nasa Uganda pa ako. Okay? Actually, etong kwento na to guys, alam po ito ng pamilya ko at ng mga tao na pinagkakatiwalaan ko at malapit sa akin. Nagkataon lang na may ahas na nakaalam, okay? At ang ahas ay hindi mo na makontrol. Alright guys. So basically, you guys know na ako po ay dumating sa Uganda ng 2020, I believe. 2020, 2021, 2022, 2023. Umalis kami ng Uganda is 2023 na. Okay? So like I said, kung hindi kayo maging patient para sa kwento tungkol sa kulong issue ni Princess Yiga sa Uganda, Africa, then this is not for you. I want to warn you na bago nyo maintindihan ang pinaka-climax ng story ko na to, kailangan nyo munang pakinggan ang ating beginning. Oh, diba? Diba guys? So, anyway, let's flashback. So, dumating kami ng Uganda 2020. Okay? Hindi ko in-expect yung aking pag-boom ng aking social media at Facebook at YouTube during COVID times. During that time, hindi ako masyado nagkakaroon talaga ng oras sa
maglabas-labas, no, at magkaroon ng kaibigan. Kasi nga, during that time, mas focus ako dun sa mga maliliit na negosyo na sinumulan namin ng aking ex that time. So, during COVID, hindi ako nakalabas talaga ng bahay. Madami akong mga kaibigan na talagang hindi ko din talaga na-meet during that time. Hindi naman talaga super close, pero at least casual. Siyempre, kailangan natin yun kahit saan tayo magpunta, di ba? And then, mas humigpit pa yung COVID during that time. And ng mga panahon na yon, buntis po ako kay Chico. Okay, pinanganak ko si Chico year 2021. So, 2020, buntis po ako kay Chico. And pinanganak ko siya October 2021. So, sa time na nasa Uganda ako guys, sumikat ako sa mundo ng vlogging ng YouTube during pandemic times. Gumawa ako ng videos ng consecutive sa 1 linggo or 2 linggo. After nung first week ko na upload sa aking Facebook na kwento-kwento voiceover, nag-viral yung aking mga videos. Sumikat ako, in short, sumikat ako noong mga panahon na yon sa aking Facebook. Hindi na kontento lahat ng mga nagmahal sa akin at sa pamilya ko during that time. Gusto pa nila ng mas mahaba pang kwento. Doon sila napunta sa YouTube channel ko. So after kong nag-boom during COVID time sa Uganda, Africa, pagkatapos kong mag-boom sa aking Facebook, nag-boom ako sa YouTube. Okay, so bigla akong nag-viral dito, viral doon, million views. Yung talagang na-inspire, na-curious on top of it all sa buhay ko as Pilipina na nasa Africa. Specifically Uganda, the Pearl of Africa. Okay? During this time, nagkaroon naman ako ng mga Filipinos na mga kaibigan. Meron din ako mga lokal na kaibigan, pero konting-konti lang and very casual lang talaga. And kahit na nagkaroon ako ng few casual friends or mga ate-ate sa Uganda, hindi ako nakakagawa na mag-meet up. Kasi nga dahil dun sa gusto ko na magtayo kami ng maliit na negosyo. Meron akong mga nakilala. Okay? This is the start of the story. Meron akong mga nakilala, to be specific. Very casual lang. I wouldn't say na talagang close. Okay? There's no such thing as close. Dahan-dahan ko lang yung pag-story para masundan ninyo kasi ayoko na overwhelming sa inyo yung mga susunod natin na mga episode. Kasi lalabas na talaga yung katotohanan at lalabas na talaga yung kwento about dyan sa kulong issue na yan. So anyway, I met some few people, mga Pinoy na naging casual na mga kasama sa Uganda. Alright? Hindi ko masabi na kaibigan kasi it was a very short period. Hindi naman kami masyado nakikita, hindi naman kami masyado nagkakasama. So, it's always good na meron kang kakilalang Pinoy kung nasaan ka. Ngayon, it so happened na pinanganak ko si Chico. Walang problema. I was busy, guys, sa content creating. I was busy sa tinatry kong maging present sa mga anak ko, sa negosyo na maliliit, sa content creating, at personal time ko na din kasi gusto kong magbiyahe-biyahe. Okay? So, 2019, pinanganak ko si Chico. 2021, pinanganak ko si Chico. 2019 pala si Calvin yung pinanganak ko sa Thailand bago kami pumunta ng Uganda. So, 2021, after ko siyang ipanganak, guys, I was still there. You know, busy pa rin kami at mas lalo pa akong sumikat sa YouTube during that time. And if you guys can remember, lalo na sa inyo yung mga solid natin na mga viewers and subscribers, napanood nyo lalo ang kwento ng buhay ko noong kasama ko na si Chico. Okay? Mas sumikat nga pala talaga ako dun sa Facebook ko nung kasama ko na si Chico. Ngayon, nag-vlog ako. I was breastfeeding Chico at that time. Sumasakay kami ng truck.
habang nagbebenta, sumasakay kami ng truck ni Chico na nagbabiyahe kami from Kampala, and then pumupunta kami sa probinsya kasi nandun yung tindahan na nirerentahan namin during that time para sa wholesale namin na tindahan. So I was so busy in our own world, in the life that we wanted to build para sa family, para sa mga bata, para sa akin. Okay? Kasi meron kaming visions and dreams. 2022 happened, let alone, it's not about sa marriage ko ha, but pupunta din tayo doon. Pero it's not about the year 2021, it's not about the year 2022. And then, nung 2023, nagsimula etong punot dulo ng lahat. So 2023, I remember I left my marriage that was Mother's Day, May 14th, iniwan ko ang aking marriage because of yun nga no, yung nangyari, which is yung pagpapadala ng pera sa isang babae sa Hong Kong. Like I said, ayokong mag-mention ng names kasi sana I did not want to speak about this. But last month, talagang merong nag-udyok na pag-usapan ang mga bagay na to, and now I am giving you what you want. I am giving you the medicine that you need. Okay? Wala tayong ititira, guys. Sasabihin ko sa inyo lahat. Lahat. So, iniwan ko ang marriage ko 2023 ng May 14th. I remember it was Mother's Day. Dahil nga, actually, yung mga signs, mga red flags na nakita ko, kaya ko pang labanan yun eh. Pwede pang labanan. Kasi tayo namang mga babae, hindi naman tayo basta-basta nag-give up, no? But the only thing about women, kapag nag-give up na tayo, wala na talaga, di ba? So, nung pinaka-last ko talaga na straw is yung nakita ko na may pinadalang pera sa babae na nasa Hong Kong. Yung pera na yon, dapat yun ay pang-capital sa negosyo. Yung pera na yon ay dapat pangbili ng bigas para dun sa wholesale na negosyo. In the end, nakitaan ko ng resibo na pinadala pala sa babae sa Hong Kong yung pera, guys. Ang nakalagay doon, travel allowance. So, as nanay ng mga anak ko, as Princess Giga na nakilala ninyo, na hindi po ako nagbuhay reyna sa Uganda, alam nyo yan. Nagtatrabaho ako alas 6 pa lang ng umaga hanggang alas 12, alas 10 ng gabi. Hindi ako nagkulang ng video, ng content, no? Shinare ko sa inyo lahat. Yun na yung last straw ko talaga. Kasi, for me, kahit gaanong kayod kalabaw yung gagawin ko, hindi tayo lalago. Kasi lumalabas pala, umaapaw pala sa kanal yung blessings. Napupunta pala yung pinaghirapan natin sa basura. Okay? So, nag-decide ako na makipaghiwalay. June, sa point na June, July, August. Okay? Sa point ng tatlong yan. And September, I believe. Kasi parang September katapusan kami dumating dito sa Pilipinas. Sa 4 months na yan, guys. Sa 4 na buwan na yan, dyan nangyari nagsimula itong kulong na issue. Basically, sa 4 months na yan, it has been parang, alam niyo yun, roller coaster. Very overwhelming. And let me tell you guys, during that time, meron na akong 3 anak. Si Kuya Kahil, 10 years old na siya. But Kuya Kahil's father is co-parenting. Sinusuportahan niya si Kuya Kahil, no? Alam niyo naman yan. And I am grateful sa tatay ni Kuya Kahil. Then, pinanganak ko si Kalbi, which is my second born sa Thailand, 2019. And then, ikatatlo ko is si Chico, pinanganak ko ng 2021. So, during that time, 3 pa lang talaga yung pinanganak ko. And then, during that point, nag-decide na talaga ako na maghiwalay. Okay? Ngayon, wala naman sana talagang gulo, you guys. Wala naman talaga sanang gulo. The problem actually started nang merong nagsimulang mag-leak
Okay? And I know lahat sa inyo na nakafollow sa kwento ng buhay ko simula nung wala pa si Chico, alam nyo, aware kayo kung ano ang nangyari at kung sino tong taong to kasi sobrang obvious. Pero ako guys, hindi ako nag-isip kung sino yung tao. Kasi syempre, social media, no? Social media, marami talagang mga AKA, mga code name, mga fake account, mga dummy accounts, mga accounts na walang pictures, mga pangalan na pwede mo lang gawa ng email. So, it's a very huge social media world. So, somehow it's pointless. You cannot just blame and pinpoint and point your fingers. Okay. So, for me, it's a waste of time na pagtuunan ng pansin yung mga basher during that time. Kasi for me, I was, sigurado ako sa desisyon ko, 'di ba? So ngayon, nagsimula yung gulo sa social media nang merong tao na nag-leak ng mga private na mga chat ng babae na tumanggap ng pera sa Hong Kong at ng aking ex. Mind you, etong mga screenshot na to, wala akong access. Hindi ko siya nakita kasi yung mga screenshot ay screenshot taken from the phone ng babae sa Hong Kong. So nagtataka ako paano ma-leak, bakit niya i-leak yung mga screenshot kung saan alam niya na mapapahamak siya. Bakit niya i-leak yung screenshot kung saan magpapatunay na siya talaga ay tumanggap ng pera at meron silang something ng aking ex. Bakit niya i-leak yun? So somehow, hindi nagme-make sense sa akin. Pero of course, pumasok sa isip ko na merong taong nag-leak. Ngayon, ang tanong ko naman, kung may nag-leak other than yung babae sa Hong Kong, paano niya na-access yung mismong chat box from the phone nung babae? So, it has been a question. Ngayon, during that time guys, kasagsagan talaga, kung maaalala nyo, kasagsagan talaga left and right, 360 degrees ang pag-viral ko noon sa social media dahil sa kwento ng buhay na pinili ko sa Uganda, Africa. A lot of people ay na-inspire to the point na tinawagan ako ng mga radio station para mag-answer ng mga tanong nila about sa kultura ng Uganda. And also the biggest break so far na receive ko sa Uganda from Philippines is in-interview ako ng GMA Network, ng team nila to tumatawag si Kuya Kahil guys. Sagutin ko muna and then wait lang guys. Hello? Hi, Mom. Hi, good evening. Time check. Good evening. You just came back? No, Dad made me wash the dishes, so I called you late. That's okay. So, nagahugas ka na ng pinggan ngayon. Okay, so again guys, etong kwento ko ay hindi about sa kahit, hindi about sa ibang tao ha. At hindi about sa any organization kasi wala naman talaga silang pakialam, no? Talagang meron lang tao na nangialam. At nung na-back to you yung tao na nangialam, nagalit siya. Hindi niya in-expect yung pagmamahal ng social media during that time sa yung idea ng tindera sa Africa, yung pagkwento ko sa buhay ko. Mind you guys, during that time, ang pinaka-goal ko talaga sa social media or sa social media platform ko is to share kung ano yung raw and unfiltered way of living sa Uganda kasama yung mga lokal. Shinare ko yung pagkain. If naaalala ninyo, correct me if I'm wrong. And if I am right, please agree down below. Ayan. Pagkain nila, in-explore ko. Yung mga tourist spots nila, in-explore natin. Yung the way makipag-deal sa mga lokal, na-explore natin yon. Yung pagsisimula ng mga maliliit na negosyo, no, or extra income sa Uganda na sinimulan din namin ng aking ex doon, katulad ng pinyahan, saging or yung matoke.
travel and tours kasi gusto naming i-boost yung tourism ng Uganda. And then, pinasok din namin yung sari-sari store at saka wholesale store. Basically, during that time, lahat shinare ko sa inyo as educational, entertaining, and also kind of motivational content. Okay? Somehow, it was entertaining kasi here and there talagang nagjo-joke ako during that time. Kaya marami talaga ang nag-i-enjoy. Educational kasi you guys are learning from the ground. You guys are learning from a Filipina who is actually living her life and who's actually immersing her life sa Uganda. Not as a tourist, but who is trying to live like a local. The way kumain, the way magbihis, the way maglakad, the way makipag-usap, the way makipag-deal sa mga tao, the way mag-deal ng mga sitwasyon like a local or Ugandan way. I also showed you guys yung mga, I was also so motivated and I was so, lagi ako motivated na i-share sa inyo kung paano ko nilalaban yung hirap ng buhay doon, yung lungkot. Kasi I do remember guys, yung aking pinaka-motivation talaga kung bakit ako, check ko lang guys ayan. Pinaka-main motivation ko talaga kung bakit ako nag-vlog. Number one is, the life in Uganda, malayo, sobrang layo namin sa Pilipinas. That's like 24 hours na biyahe by air. Minsan umaabot pa ng 48 hours. Depende kung saan ka na location sa Pilipinas at depende kung gaano ka katagal mag-transit. So it was actually a lonely life, no? Kahit pa sabihin mo na may pamilya ka doon, lonely pa din kasi iba pa din talaga yung Pilipinas. So during the COVID time, talagang naghanap ako ng way to i-manage yung pagiging homesick, para i-manage yung sadness, para i-manage yung longing sa family. So, ang napagdiskitahan ko talaga that time, yung vlogging. And during that time, nung nagva-vlog ako, I did not filter myself. If maaalala ninyo guys, alam ko nandyan kayo, please agree with me. Andyan kayo, yung mga nandyan na nanonood, simula nung wala pa si Chico, no? Nung sumikat ako sa Africa, sa Uganda, if maaalala ninyo, minsan nagva-vlog ako walang ligo, minsan nagva-vlog ako may muta pa, minsan nagva-vlog ako marami pa akong kaspa guys or dandruff. Kasi hindi na ako natakot nun, hindi na ako nahihiya. Wala na akong sinasabi na I am so conscious, hindi ako self-conscious during that time. Because I really wanted to show you how my life is there. Kung walang ligo, walang ligo. Kung isa lang yung jacket ko, isa lang yung jacket ko. Kung lagi akong nakapantalon, naka-leggings, ganun talaga. Kung yung kinakain ko, tag-piso, tag-dos, tag-5, ganun talaga. Okay? Lahat ng klase ng ginagawa ko sa isang araw, shinare ko sa inyo yon. Somehow, in the span of 2020, 2021, and 2022, etong 3 taon na yan, or let's say even 2 years, kasi hindi naman talaga kami pumasok sa Uganda ng beginning ng 2020. In a span of 2 years time, I was able to do things na, if I remember, GMA asked me during that time, would you consider yourself successful? I will link down below yung interview ng GMA sa akin that time. And I was viewed a lot of times. A lot of people nag-message sa akin all over the world, guys, na mga Filipinos. They were so proud and I'm so happy that I made them proud na ang Pinoy ay mahambol, ang Pinoy ay matrabaho, ang Pinoy ay hindi sumusuko kahit saan mo ilagay sa mundo. Yun yung mensahe ng GMA. So I remember GMA asked me this question, Princess, sa estado ng buhay mo ngayon dyan sa Uganda, Africa, masasabi mo ba na successful ka? Ganun yung tanong. And I really love that question, guys. Kasi some people will actually think na hindi ako successful. Bakit? Wala naman kaming pera. Kakastart pa lang ng negosyo namin, di ba? Maliit lang yung mga negosyong nasimulan namin. Baka-baka din ako sa pagtrabaho, kasama ko pa yung anak ko nakasakay ng truck. 'Di ba? So, sabi ko talaga, yung sagot ko, hindi ako naka-prepared actually dun sa tanong na yon. Ang sinabi sa kanila, well,
It depends sa definition mo ng success. Yun ang sinagot ko sa GMA, and they actually aired that. If you could just watch that episode again with Mr. Kim Atienza, guys, makikita ninyo. I was not prepared for that question, but I answered them honestly from my point of view, and I did not care kung anong sabihin ng tao. Kasi during that point, nung tinanong nila ako, some people would say I'm not successful kasi wala pa naman ako napatunayan. But what is your definition ng successful? For me, my definition of success during that time is doing the things that I wanted to do para sa sarili ko. I wanted to get out of the house. I did not want to be scared kasi nasa abroad ako, lalong-lalo na nasa Africa ako, ibang-iba yung kultura nila, ibang-iba yung nakaugalian nila, mga kasama ko sa trabaho, puros lalaki, ako yung nagmamanage sa mga tauhan, first time kong maisalang sa trabaho, tumitira kami ni Chico sa maliit lang na apartment malapit sa tindahan, naglalakad kami alas 6 ng umaga, umuwi kami ni Chico minsan alas 10 na, minsan alas 12 na. So, I told them straight na it depends kung ano yung inyong definition ng success. But para sa akin, these are the things that I wanted to do. Yung i-cross ko yung boundary, yung i-cross ko yung comfort zone, yung i-cross ko yung fear para sa sarili ko. And I was able to do that. And I actually felt na naging successful din ako sa part na I started sharing educational content using my social media platform. Pangarap ko lang yan dati, guys. Okay? Na-remember ko, nag-vlog ako sa Thailand ako. 10 taon ako sa Thailand, guys. Nag-vlog ako nung nasa Thailand ako and hindi ako nagki-click. Alam niyo kung bakit? Alam ko kung bakit. Sabihin ko sa inyo. Dahil meron akong nagpe-pretend ako sa someone na hindi naman ako. Why did I say that? I am too conscious sa harap ng camera. Dapat ganitong angle, dapat hindi makita yung butas sa mga mukha ko kasi meron akong mga acne marks. Dapat maganda on flick yung mascara, dapat naka-lipstick, dapat bright yung mukha mo. So talagang nagfi-film ako maaga pa, dapat nakabihis talaga, dapat naka-makeup, konting mali lang sa grammar, konting mali lang sa facial expression. Yun yung lagi kong iniisip kapag nagfi-film. Which I totally changed that nung na-experience ko yung buhay sa Uganda, Africa. Marami nga nagsasabi ko, kahit yung ex ko sinabi niya, pag nag-survive ka dito sa Uganda, Africa, magsusurvive ka kahit saan. Which is actually true, you guys. Akala ko nadaanan ko na yung hirap ng buhay, guys. Iba ang hirap pag nandun ka na side. Kasi nga, katulad ng distance. And when I say hirap, ito kasi minsan ang mga tao, no, masyadong mababaw ba? Medyo talasan naman natin konti yung ating huna-huna, no, yung ating pangutok, yung ating utak. When I say mahirap, ang sinasabi kong mahirap is challenging, okay? Buksan natin yung vocabulary natin, ha? Hindi ibig sabihin mahirap na word is poor. Okay, yun lang ba ang alam nyo na meaning? Kasi pag sinabi kong mahirap ang buhay doon, maraming aspect ng mahirap. Mahirap malayo ka sa pamilya mo, mahirap iba yung kultura, mahirap na pag malungkot ka, hindi ka makakauwi agad kasi kailangan mo at least 80,000 pesos para makauwi ng Pilipinas, makabalik ka doon sa trabaho mo. Mahirap kasi kailangan mo naman ng pera. Hindi naman din ganun kalaki ang offer ng mga trabaho doon. Kung hindi ka naman magtrabaho, kailangan mo din magnegosyo. Okay? So marami ding mga challenges. At hindi naman siya katulad ng ibang first world na bansa na pag nalungkot ka, pwede kang mag-mall, mag-Victoria's Secret, Bath and Body Works, pwede kayong mag-ice cream, pwedeng ganito, ganyan. Marami kayong mapupuntahan. Doon na part, guys, pag nasa Africa ka, unang-una, yung mga tourist spots nila doon, gustuhin mo mang puntahan, hindi ganun kadali kasi sobrang layo nila from each other. For example, gusto mong mag-safari, gusto makakita ng mga animals sa wild. Ang layo ng kada lugar, guys, nasa 5 oras, minsan 8 oras pa. Okay? Gusto mong mag-mall. Ang mall doon, hindi naman kasing laki ng mall natin. Mas malaki pa yung mall dito sa Jensan kaysa sa mall nila sa capital city. So, very limited lang. Mahirap ang buhay in a sense na hindi ganun kadami yung opportunity, hindi ganun kadami yung magagawa mo, no? Very limited lang talaga. So, I answered that. Balik tayo dun sa tanong ng GMA, no? Sinagot ko sila and somehow they were actually
surprise dun sa question na sinagot ko. And another thing, one of the biggest break din pala talaga na nangyari is when they hosted, it was a failure from the organizer. You remember guys, itong Miss Planet na pageant, kung saan sumali nga si Miss Herlin together with all the team ni Sir Wilbert Tolentino. And I'm going to mention Sir Wilbert. I love him. Behind the camera, guys, for me, nag-uusap kami ni Ateng walang camera eh. Kahit nung pumunta siya dito sa Jensan, hindi ako nagva-vlog pagkasama ko siya kasi I wanted to talk to this kind of people na walang camera, walang pretense ba. Ayoko din na mag-feeling na, alam mo yon na parang ayoko maging fake ba sa kanila. This is who I am. And it would also be nice kung makapag-usap tayo ng normal, no, ng sincere. And I met them that way. So, naging failure man yung Miss Planet, which is nagpatahi ako ng damit during that time. Ang role ko during Miss Planet, kasi itong Miss Planet din, dinagdag din to, no, sa ginawang kasinungalingan about me. And hindi ako nag-react kasi for me, it is a very cheap story. Okay? Very cheap story. Alam yan ng mga taong matatalino. Alam yan nila. Somehow, meron lang talagang tao na gumawa ng kwento. And kahit na alam naman niya mismo na hindi naman ako link sa kahit na anong klaseng, hindi naman ako affiliated sa kahit na anong klaseng program dyan sa Uganda noong mga panahon na yon, ay talagang pinipilit, no, na ilabas yung aking pangalan. So somehow siguro sa mga new viewers, hindi nyo ma-follow to, pero sana ma-follow nyo kasi yung mga new viewers ang napakalakas talaga mag-bash at saka mag-hate. And alagaan nyo ang puso ninyo, ha? Ngayon ako, ang stress ngayon, madami ng sakit ginabigay. Like I said, this is for everyone. My viewers, my solid viewers doesn't deserve etong toxicity. That's why for me, I am sharing this story finally from scratch, kung saan nagsimula ang lahat, para as awareness, as a lesson. It's a big lesson. It was a big lesson for me, by the way. Like I said, mahaba-habang kwentuhan to, so brace yourself. Pag nagreklamo kayo dyan, wag na kayo manood. Ha? Okay. Hindi nyo maintindihan ang lahat pag ma-miss nyo to. Bahala kayo dyan. Pag sabihin nyo, mag-atay lang ako ng episode 3, bahala kayo, hindi nyo mag-gets. So, magyaw-yaw na naman ang kalag niyo pag hindi nyo naintindihan. Ayan. So, anyway, Miss Planet, dun tayo sa Miss Planet, no? Wait lang, silipin ko muna. Ayan. So, sa Miss Planet, it was organized by a Mexican organizer. Baba ko lang konti. It was organized by a Mexican organizer and narinig nyo sana yun kasi minsan nag-aipit yung microphone eh. It was organized by a Mexican organizer and a local organizer during that time. My only role kung bakit ako nandun is because Mr. Wilbert Tolentino availed my service para sa travel and tours. To go with them, to stay with them, to arrange their tour sa Uganda and outside of Uganda, to look for accommodations for them, to prepare places for them kung saan sila pwedeng kumain, saan sila pwedeng magpunta, saan sila pwedeng mag-shopping, mamili ng mga souvenirs. So that was my only role. Paano ako nakita ng team ni Wilbert Tolentino? Guys, Wilbert Tolentino is a huge social media personality. Millions ng followers and subscriber. Okay? Nagtaka nga pala si Ateng Wilbert Tolentino, no? Tinatawag ko siya Ateng kasi yun ang gusto niyang tawag ko sa kanya. Sabi ni Ateng Wilbert Tolentino, "Oy, princess, mag-vlog ka. Eh, gusto ko nga sana yung genuine na pakikipag-usap, hindi yung makikipag-usap ako kasi merong camera." Okay? So ngayon, na-appreciate ko talaga sila. Miss Herlin also got millions of followers during that time. Madam Inuts was also there, millions of followers. And of course, like I said, Wilbert Tolentino and the whole team. I believe parang 30 sila guys na talagang nag-contact. Ang nag-contact sa akin yung trusted person ni Ateng Wilbert Tolentino. Yes, ganito kalayo yung natin ha, backstory natin ha. Be patient, okay?
don't worry, it will be worth it in the end. Kaya madami kayong matutunan sa kwento ko. I promise you guys, madami kayong matutunan. Hindi ko kailangan magsira ng tao para may matutunan kayo. Hindi ko kailangan magsira ng tao para sabihin yung totoo. Hindi ko kailangan magsira ng tao para malaman nyo yung side ko. Okay? Kasi yung point ko para sa kwento na to is maliwanagan kayo kung ano ba talaga yung totoong nangyari. So, paano ako nakita? Paano ako nakita ni Ateng Wilber Tolentino? A few months before they decided na mag-join ng Miss Planet is pinahanap niya na sa staff niya kung sino yung pwedeng Filipino na maging contact nila sa Uganda. And lo and behold, Princess Yiga name came out. Kasi nga, during that time, nag-viral na ako sa Uganda, guys. So, they did not hesitate. 'Di ba? Syempre kapag nag-research ka, nakita mo tao na to, vlogger siya, malaki na yung following niya. Nakikita ko yung mukha niya araw-araw sa video, ganitong ginagawa niya. Alam niya yung Uganda. Meron siyang mga kilalang tao plus may travel and tours pa sila. So they contacted me and the rest was history. In short, I was assigned for Mr. Wilber Tolentino and the team. Hindi po ako affiliated or assigned sa anything about sa pageant. Wala po akong alam sa pageantry. Wala po akong alam sa pag-organize nila. Hindi po ako nakapunta sa kahit anong klaseng event ng pageant during that time kasi hindi po ako doon hindi po yun ang trabaho ko. Hindi yun yung role ko. Ang role ko alone is to be with Wilber Tolentino and the team for tour purpose lang. Ngayon, during that time, merong ticket na binibenta. Isa pa tong ticket na to ha. Etong ticket na to, ginawa din kasi ang kwento against me. I kept quiet kasi like I said, kachipan yung chismis tungkol dyan sa ticket na yan. Kasi alam ng mga matatalino, ng mga tao, na matatalino, na mataas ang kanilang pag-intindi sa mga bagay-bagay kung ano ba talaga yung totoo. So ngayon, merong ticket na binibenta. Bumili ako ng ticket para sa akin, para sa ex ko, para kay Maring Sara Pedun that time. Nagpatahi ako ng damit kasi syempre, a-attend si Ateng Wilber Tolentino, a-attend din ako para masamahan ko sila. Kasi nag-promise ako kay Ateng Wilber Tolentino na hindi ko sila iiwan during the time na nasa Uganda sila. Which I do understand kasi it's a new country for them and it's their first time to visit that side of Africa. Ang alam ko, naka-South Africa na sila pero, you know, East Africa is different. Uganda is a lot different than South Africa. So ngayon, nakapag-prepare na kami guys. Gumastos ako ng, I think, malapit din 7,000 pesos para dun sa pinatahi ko na chitenge, which later on ginamit ko dun sa promotional video na ginawa ko para sa tindera sa Africa. Sana masundan ng mga bago pa, no? And then, nagkaroon ng ticket. Ay, nakalimutan ko na yung presyo ng ticket, pero I believe it was decent amount, no, yung ticket. And gaganapin siya somewhere in the city. So si Ateng Wilber Tolentino, binilhan niya ng ticket buong team niya. Lahat sila, parang 30 sila. Nag-prepare na sila ng damit na susuotin nila. And then something happened. It's not my position na magsalita against the organization or mga tao na naka-assign, yung Mexican at saka yung isang local na naka-assign sa pag-organize ng pageant. Kasi like I said, wala akong alam sa pageant. Hindi ko alam ang mga kalakaran. Wala akong pakialam at hindi ko alam at hindi ko rin talaga inaral. Kasi hindi naman din talaga dun ang trabaho ko. Okay? So nagkaroon ng aberya, nagkanda leche-leche yung pageantry. Binili ang ticket, guys. Ang pagbili ng ticket is online. Ang pagbayad ng ticket is through online from the organizer na parang meron silang ginawa nun na parang online website, parang ganon kung saan bibilhin yung ticket. I believe they gave like parang link ng online na babayaran. So nagbayad ako, nagbayad yung ex ko, nagbayad si Maring Sara Pedun, nagbayad si Ateng Wilber Tolentino. In short, all of that was, siya guys, systematic naman yung payment. Merong isang number lang or QR code or mobile money, parang GCash style na binayaran. And then later on, babalikan ko yan kasi ginamit yan na pangsira sa akin. And tawa ako guys kasi hindi ko maintindihan
kung bakit lahat ng imposible na alam niya na hindi naman ako konektado, nilalabas niya lagi yung pangalan ko. Hindi ko magets. So later, mamaya mag-uusap tayo niyan. So, yun yung mga biggest break. I was talking about my biggest break during COVID times. Since pinanganak ko si Chico, dumating na, no, naging viral ako sa nag-viral ako sa Facebook, nag-viral ako sa YouTube. I started, hindi ako ma-monetize sa Facebook that time kasi nga yung account ko, ang address talaga ng account ko na tindera sa Africa is Africa, Uganda, which is hindi po siya kasali sa mga monetized na countries sa Facebook. So, ang address talaga ng Facebook na yan ay Uganda, Africa, kaya hindi po talaga ma-monetize. Ngayon, during that time sa YouTube, mas lalo naman ako na-viral doon. So, na-monetize ako sa YouTube in just a couple of months, like 3 months or 4 months. I got my 100,000 subscribers, no? At mas lalo pang dumami yung nag-contact sa akin that time. Pero okay lang yun, walang problema. Kasi for me, like I said, gusto kong i-share yung nalaman ko sa Uganda as educational part. May mga nag-message sa akin, ma'am, teacher ako sa ganitong school, nag-e-enjoy ako sa content mo, marami akong natutunan dahil sa'yo, na-share ko sa mga students ko, ma'am, pwede po ba kaming mag-interview tungkol sana sa kultura ng Uganda, ganito, ganyan. So, ang dami. Other than being viral and monetized sa YouTube at na-reach ko yung 100,000 subscribers ko, nakastart kami ng mga maliliit na negosyo. Bago pa ako nag-viral, guys, meron na yung travel and tours. Nagsimula na nun yung aking ex, ako lang nag-manage. Nagsimula din siya ng sari-sari store. Nagsimula din siya ng pinyahan na garden, saging na garden. And then, bumili din siya ng mga kambing kasi mahilig din yun siya sa farming, no? Tsaka sa crops. At the same time, mahilig din siya sa negosyo. And then, pinakalas naming binuksan bago dumating sila Wilbert Tolentino is yun ng aming wholesale na tindahan, which is yung Chapacuco store. Other than that, I was interviewed by GMA, another big break. Ang daming nag-message sa akin, mga kapitbahay, mga relatives na, uy, napanood ka namin sa TV, uy, ganito, ganyan. So talagang it was overwhelming. It was overwhelming. It was such an amazing experience na talagang hindi ko almost ma-expect na mangyari sa buhay ko sa Uganda sa just span ng 2 taon. Okay? Hindi ko siya in-expect. Sobrang na-shock ako, guys, sa bilis ng pangyayari. Okay. So, ang daming magandang nangyari. I was happy with what's happening. Nagawa ko yung gusto ko, nakapag-travel ako dahil dun kay Wilbert Tolentino sa team niya. Dinala nila ako sa Kenya, nakapunta ba kami ng Rwanda? Parang hindi. Kenya, then pumunta kami ng Serengeti, Tanzania, dinala ako doon. Na-experience ko yung mga bagay na never ko ma-experience kasi sobrang mahal. Kasi ako yung assigned para sa tourism nila. So ako yung talagang direct na sumasabay sa kanila. So, sobrang swerte ko during that time. Ang dami-daming blessings, guys. I was very happy. I was humbled. At dahil nung dumating sila Wilbert Tolentino, tinigil ko na yung aking pag-breastfeed kay Chico. And during that time, meron na akong mga red flag at saka meron na akong mga na nakikita sa aking buhay pag-aasawa. So, long story short, napalpak yung pageant. Hindi natuloy yung pageant. Umikot na lang sila ating Wilbert Tolentino at yung team niya sa local places sa Uganda. Namili sila ng souvenir. And then to make the longer story long, mas mataas pa sana, no? Pero binawasan ng konti. Pero wala tayong magagawa kasi mamaya, eto mga sinabi ko sa inyo, magiging part yan ng susunod natin na kwento. So ngayon, sabi ko ay, okay, paalis na sila Wilbert Tolentino. Ating Wilbert Tolentino paid me my salary, guys. Binayaran niya ako for guiding them. Binayaran niya ako for keeping them yung organized ba during sa stay nila. That was another blessing. Ating Wilbert Tolentino, if you're watching this, you have made a great impact sa akin.
I will never forget your advices. Maliit lang na time nagkasama tayo pero I saw you behind the camera and I appreciate you. Maraming salamat for not hesitating na tumulong, no, kapag gusto mong tumulong, hindi ka napipigilan. So that was another blessing, you guys. At ating Wilbert Tolentino, ito chismis ko sa inyo, apakagalante. Apakagalante, guys. Kapag sinasama kami sa mga lakad, wala kaming gasto ni singkong duling. Lahat, bibigyan niya kami allowance, pakapakainin niya kami kung anong kain ni ating Wilbert Tolentino, ganun yung kain namin. Pag 5-star, 5-star lahat. Pag executive, yung bedroom niya, executive lahat, social lahat ang room, guys. Pag nag-airplane siya, airplane lahat. Pag helicopter siya, helicopter lahat. Pag nag-hot air balloon siya, hot air balloon ang all. Ganon ang style. Imagine mo, guys, ang daming nangyari talaga na maganda sa buhay ko. 2 years lang ako sa Uganda. So for me, I was very happy. Though somehow, medyo sad ako nun kasi parang medyo shaky na yung aking marriage. Pero ginalaban ko pa man din, guys, during that time, no? Kasi sino naman magpasok sa buhay pag-aasawa, tapos maghiwalay lang kayo, di ba? Pag nag-asawa ka, gusto mo, in love kayo araw-araw. Gusto mo, forever kayo na. Till death do you part, no? Kahit na mag-death, magsama pa kayo sa kabaong, sige, go. Ganon yung iniisip natin, yung kanta na Hopeless Romantic ba? Ako, guys, hindi nyo lang alam. Kung tayo ay matanda na. Ganon ang kemang. Pero hindi, ganon ang nangyari, guys. It's not all butterflies and rainbows. Ay, parang baliktad. It's not all rainbows and butterflies. It's not fairy tale ang buhay pag-aasawa. So, I gave up on feeding Chico. Umuwi na sila ating Wilbert Tolentino at ang kanyang team. I went back to my life, pagmamanage ng maliliit na negosyo. At the same time, pag-aalaga sa mga anak ko. Pinagmamaneho ko sila sa school and everything. And then, slowly, mas lalo nang tumitindi yung mga red alert sa red flag na very, 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 very obvious sa buhay ng aking pag-aasawa. At lahat ng nangyari in that 4 months time, November, that was November, sila Wilbert Tolentino, during that time, pageantry yun, November yun, kaka-ano pa lang nung kay Chico, ano pa lang ni Chico nun parang magwa 1 year pa lang siya that time. So, or nag 1 year na siya that time. So, that was 2022, November, nakaalis na sila Wilbert Tolentino. November, December, yung period na yun, guys. December, January, February, March, tsaka April. Again, sa period na yun, December, January, February, March, and April 2023. Those are the time na magiging rason nitong kulong issue ni Princess Giga. At lahat ng mangyayari sa 5 buwan na yan ay very crucial. Kaya, katulad ng sinabi ko, magiging mahabang kwentuhan to. Kung gusto ninyong malaman ang punot dulo ng kulong-kulong issue, para hindi na kayo mag-wonder pa, no? Ay ikikwento ko sa inyo. But time check, it's 10:30. So hanggang dito muna yung ating episode 1. Di ba? Interesting na interesting ba kayo, guys? Episode 1 pa lang yan. Huwag kayong mag-alala. Sa episode 2, malalaman ninyo. Malalaman ninyo, guys. Mas lalo naman sa episode 3 mas lalo sa episode 4. Kaysa episode 4 ko talaga, guys, yun ang mga experience na hindi ko talaga makalimutan sa buhay ko. So episode 4, yung pinaka-climax. Episode 5, yung learning. At kung paano ko siya dinala sa puso ko, sa utak ko, at kung paano ko siya ginamit para mas lalo pa akong magtagumpay at mas lalo ko pang pag-igihan yung vision ko para sa akin at sa mga anak ko. I'm excited, guys. So, iwan ko muna kayo for this first episode para medyo ma-digest nyo ng maayos. Ayun. So, big shout out sa lahat na nakasunod ng kwento ng buhay ko, guys. Hanggang ngayon, alam nyo na yan. Alam nyo. At para naman sa mga baguhan dyan, sana hindi kayo nalito. Sana hindi kayo nawala. Sana ay nasundan nyo at naintindihan nyo ang first episode ng ating 5 episode na kulong-kulong issue. I'll see you guys on the next episode bukas.
Much love, Princess Yiga.